Yun, eto nga mga kababayan, yung sinasabi ko sa inyo na talagang ang matitira po sa magkakapatid na Duterte ay si Kitty na lang talaga. Kukoy, hello po kay Ma'am Nida Parson. Mga kababayan, real talk lang ha, sa katotohanan lang tayo. Dito sa pamilya o sa magkapatid na mga Duterte, mula sa tatay, ang tatay nakulong na. Si Sara susunod, si Pulong susunod, si Basti susunod, si Kitty na lang talaga yung matitira sa kanila. Sabi nga nila mga kababayan, kung makulong man daw lahat, ay nandyan naman daw si Hanilit. Pwede naman daw maging presidente po. Tragis na yan. Pati ba naman si Hanilit na nahimik kay na niyakap ng durog ang yakap, dadamay nyo pa. Scotch tape, Miguel of shoutout yan sa Mambalacat, Pampanga. Mga kababayan, kung naalala ninyo, noong nakaraang araw lang, sinampahan na po ng kasong grieve threat o 3 counts of grieve threat itong si Vice President Sara Duterte. Ito po ay patungkol sa kanyang pagbabanta kay First Lady Lisa Araneta Marcos, kay dating House Speaker Martin Romualdez at sa kasalukuyang presidenteng si PBBM. So ito po yung kanyang mga katagang binitawan at mga salitang sinasabi na, "Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko. May nakausap na akong tao. Ang sabi ko sa kanya, kapag ako pinatay o kapag ako namatay, patayin niya si Lisa, si Bongbong at si Martin. No joke, no joke." Sinigurado ko talaga ma'am, inulit-ulit ko talaga ma'am, na huwag siyang tumigil hanggat hindi sila mapatay. So yun po yung mga litanya mga kababayan. Pero may una pa doon, yung putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Yun po yun, nag-umpisa ha. Yan po yung nag-umpisa na ikukulong si Sulaika, mga kababayan. At yung time na yan na nag-live sila, ay nasa loob po yan ng unit ni Pulong dyan sa may Congress. No, may opisina kasi yan si Pulong dyan sa Congress. Meron po na siyang, may sarili po yan siyang kwarto dyan sa Congress. Doon po sila ni Sulaika at ni Sara, mga kababayan. Yan pong mga katagang yan at mga salitang yan na huwag kang mag-alala ma'am sa security ko, ay may nakausap na akong tao, pag ako namatay, patayin niya si Bongbong, si Lisa at si Martin. No joke, sinigurado ko talaga ma'am, huwag siyang tumigil hanggat mapatay silang lahat. Yun ang sabi. No, yun ang mga katagang binitawan ni Sara. Kaya po ikinasuhan po siya mga kababayan sa Ombudsman sa DOJ no ng 3 counts ng grieve threat para kay Lisa, kay Martin at kay BBM. So ngayon mga kababayan, patungkol diyan, so pangit po mga kababayan na magkaroon tayo ng presidente na may mga ganyang kaso, di ba? Kasi nangarap nga itong si Sara at nagdeklara nga ng maaga para maging presidente daw di umano. So ngayon mga kababayan, tama po Sir Henry, making deal with the criminal. Ma'am Junalyn Yukawa, hello po. So ngayon mga kababayan, eto na nga ang sumunod. Itong si Pulong ay kinasuhan na din ng kasong grave threat. Nako. Actually mga kababayan, matagal na po itong ikinaso kay Pulong. Mga kababayan, itong kasong grave threat na kung saan ay gumalaw na at kumilos na. So pagkatapos pong kasuhan ni Sara sa DOJ, kinasuhan na din po ang kanyang kapatid na si Pulong Duterte sa kasong grave threat. Kung naalala ninyo, ito po yung bugaw na sinaksak niya ng kutsilyong patalikod. Hindi yung harap ang pagsaksak niya, pinatalikod. Kasi natatakot din naman kasi. Siyempre, kung napatay niya yun, tabla ang buhay niya. So ito po mga kababayan, balita po ito ng GMA News. Ayan, 2 hours ago lang po yan ha, 2 hours ago. GMA News po ang nagbalita niyan mga kababayan na kung saan ay ito ang caption ng GMA News. So pareho na po sila mga kababayan, dalawa na po sila magkapatid na may grave threat at baka susunod na din po dito si Basti Duterte kasi ito po ay under investigation na din po ng NBI dahil po ito sa salitang Romanov at Benito Mussolini at
ulo lang naman ni Marcos ang kailangan namin. Isang ulo lang naman ang ulo ni Bongbong Marcos. O, yun ang sabi ni Baste. So, parang susunod na din yata. So, parang lang ha. So, ito, basahin ko lang po mga kababayan itong caption ng GMA na sinamahan ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa arraignment ang basa nito nito ngayong hapon, August 13 sa Regional Trial Court Branch 52 sa Davao City, kaugnay sa kasong grave threats na isinampa laban sa kanya ng negosyanteng si Criston Jan Patria. Tumangging maghain ng plea si Representative Duterte dahil sa jurisdictional challenge sa naturang kaso at sa information nito na may kaugnayan sa komputasyon umano sa isang bar sa Davao City noong February 23, 2025. Una nang nagsampa ng reklamong physical injury and grave threats sa DOJ si Patria noong April 2025. So, klaro po mga kababayan, eto na nga. So, pareho na nga sila. Ayan, kung nakita nyo po mga kababayan, ay kinasuhan na po sila. No? Kung si Sara may grave threat, si Pulong meron din. So, intayin natin mga kababayan, no? 'Di ba? Ma'am Mabel, Ma'am Jana Kalunyaan kay Ma'am Margie Enrile, 'di ba? So, alam nyo na mga kababayan. So, hindi na rin naman po ako nagtaka kung makasuhan po ang mga kapatid ni Sara kasi like daughter, like father, like sister, like brother. So, dugo na talaga nila yan. Trademark na talaga nila yan, mga kababayan. So, ito nga, sinamahan nga ni BP Sara, ayan, at makita nyo naman yung naturang picture. Ayan, so ito po yung isa na kung saan ay magkasama nga sila. No? At sinamahan nga niya ito sa Regional Trial Court na kung saan mga kababayan ay kinasuhan nga. So, hindi na po tayo magtaka kung bakit nakasuhan si Pulong dahil gawain nga naman nila. Hindi din po tayo magtaka kung bakit may kaso si Sara kasi ganyan nga din naman sila. So, nakita naman natin na like brother, like sister. No? Like brothers, like sister. Kasi alam ko yung isa susunod na din yon kasi according nga sa NBI ay isa na din po daw sa iniimbestigahan at hindi natin alam kung kailan. Kasi pagkaalam ko, ito buhay nang yung kaso ni Pulong. Ayan, nakita nyo naman, ayan si Pulong, si Sara, magkasama po silang dalawa. Ayan, nakita nyo, sila po yan dalawa. So, ngayon mga kababayan, saan na ba yun nawala? Wait lang ha mga kababayan. No, basahin natin yung naturang mga comment dito sa GMA News. Ito ha, GMA ito. Like father, like brother, like sister, like father. So, parihong may kaso at tatay kapatid. Ma'am Corazon Ramos and kay Sir Kenry. So ito sabi ni Ayi. Ito comment section to ha mga kababayan. From Santa Rosa Laguna, Ma'am Eileen Ovilia, and kay Nanay Minda, and kay Lady Erica. Ayan, may love shoutout po. So ngayon mga kababayan, ito na, parehong may kaso, tatay, kapatid. So ito yung mga comment para lang nawala sila sa politika. Agpag Duterte, birdugo yung mga yan, sabi ni Ayi. Masyado kasi silang maharahas. Nilagay nila sa kamay nila ang batas. Next year, lahat to kulong na. Next year daw mga kababayan, lahat daw to kulong na. Sabi ko nga mga kababayan, sabi nung nag-comment, sabi ko nga si Kitty lang matitira dyan Yung nag-parade na yan, 1, 2, 3, 4, 5, yung nag-parade na yan, actually si Kitty lang talaga ang matira dyan. Mauubos talaga sila. Sabi ko nga sa inyo, sabi nga ni Aimee, 2027, hindi matapos ang 2027 ay makukulong talaga si BP Sara. Pati na rin ako at yung mga kaalyado at ang number 1 kaso ay plunder. Walang piyansa at habang buhay na pagkakulong. So ito yung sunod. Tingin ko pagdating ng 2028 si Kitty na lang ang di makukulong. Ito nga, sabi ko nga sa inyo mga kababayan. Ito si Pom Gonzales. Tingin ko pagdating ng 2028 si Kitty na lang ang di nakukulong.
No wonder talaga. Actually, si Kitty, hindi naman talaga makulong si Kitty. Kaya wala namang ginawa. Kung hindi, sasama sa apo ni Chabit, gala-gala, pasyal-pasyal, wala namang krimen ginawa yung bata. Eh, natural, siya na lang Sabi ko nga sa inyo, kung sakali man na si Kitty ay madawit dyan, si Hanilit nga daw ang tatakbong presidente, sabi ng mga DDS. O, tanginan yan. Busy masyado si Ma'am pero sa sariling hearing ayaw umattend. Oh, ito pa, sabi ni Ivan Ritaso. Busy daw masyado si Ma'am. Pero sa sariling hearing ayaw umattend. Oh, moral support or intimidation? Dito ako natawa kay Elmore Franco. Oh. Moral support or intimidation? Nako, patay tayo dyan. Nasa dugo talaga nila. Ha, sim-sim lang sila. Sira. Pero yung lang ibang kaso, pinupuntahan niya, pero sa kaso niya hindi. O, di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yan ang unang reaksyon ng tao. Ako, unang reaksyon ko nung nalaman kong nakasuhan si Pulong, tapos nakasuhan si Sara, sabi ko, susunod din naman si Basti dito. Si Digong nakulong na. Si Kitty na lang talaga matitira. Si Kitty na lang talaga, Ma'am Kanji Official, Ma'am Alaga. Ayan, nasa dugo na daw talaga nila, sabi ni Jazz. Ito. Sabi ni Noj, Barnakya. Oh, may kinausap din kayang hitman si Tig 5K Pulong. Ayun, sabi ni Carlo Rimundo, napakagaling ni BP talaga. Yung hindi importante na pupuntahan, galing mo. Pare-parehong may kaso, matitino ba? Didiles? Sabi ni Ruel. Pamilyang kaso, sabi ni Noel. Kaya tumaas ang rating sa survey. Magaling magtrabaho, laging busy. Binasa ko lang tong comment. Isang style lang nila. Isang style lang daw. Sabi ni Lorin, nagdala ng backup. Sabi ni Santiago. Basta Duterte, magaling sa pagbabanta. Sabi ni Jovelyn, Lindin. Pare-pareho, hilig nila. Sabi ni Alden. Sabi naman ni Peter Parker, wow, nandito, nag-comment si Spider-Man, no? Peter Parker, kaso niya, hindi inaatupag. The family that have cases together stays together like father, like children. Sabi ni Verling Daniel. Yan, matapang dahil maraming bodyguard. Sabi ni Niaten. Si Barbie at Kitty na lang yata ang walang kaso. Sabi ni Raymond Carlo Mendoza. Ay, wag kang pakampante. Si Barbie may parating. May parating si Barbie. Yung kaso niya sa DILG na pagtambak ng basura at yung hanap niya ulo daw ni Marcos, puro may kaso. Davao City Regional Trial Court naman pala, kaya umattend. Sabi ni Pampit. Mapagmahal na kapatid. Diba? Halos lahat may bahid. Kung anong puno, siya ang bunga. Diba? Kaya nga dito actually real talk lang, mga kababayan. Alam nyo, para sa akin, kung ito, sa totoo lang, kung itong mga politikong itong magkakapatid na to, ay talagang hindi pabaya sa kanilang lungsod, hindi pabaya sa kanilang nasasakupan, kumpletos rikados ang proyekto, halimbawa, libre ang paaralan, hospital, kalsada, improve, parang Makati ba? Parang Makati ang lugar. So, kahit kasuhan yan sila ng sandamakmak na kaso, ang taong bayan hindi makikinig dyan sa kaso. Ganun yan kapag politician ka, tapos napalago mo ang iyong nalawigan, iyong nasasakupan, parang Isko Moreno, napansin nyo? Kahit napakadaming kasong isinampan, napakaraming isyong binabato, once na naipaganda mo yung nasasakupan mo, at once na napa-improve mo yung lugar mo, kahit anong kaso yan, hindi yan papansinin ng tao. Ang papansinin ng tao, kaso, paninira lang sa kanila yan. Bakit? Kasi magaling si Isko. Ganyan, di ba? Hindi ko pinagtanggol si Yormi, Pero kadalasan po talaga sa mga inaikaso kay Yormi na puro dismiss. Kasi nga, inggit, paninira. In politics, hindi mawawala yung kasuhan ka, tanim kaso, paninira, inggit. Hindi nawawala yan. Pero kapag magaling kang pinuno, magaling kang mamuno sa lugar mo, maganda ang pamamalakad, walang problema. Pag may problema, solusyon agad. Pag may problema, puntahan agad. Pag may problema, atupagin agad. Kahit ilang sandamakmak na kaso yan, ang sabihin ng mga nasasakupan mo,
Paninira lang yan. Maganda kasi ang patakbo. Parang isko, di ba? Parang along. Parang malapitan. Di ba? May mga ganyan eh. Di ba, mga kababayan? Kahit ilang kaso isampa, ang sabihin agad ng mga constituent, no? Paninira lang yan. Kung dito ka sa Davao, magandang nagawa niyan. Ganyan dapat. Bakit walang nagsabing ganun? Bakit kadalasan ng comment? Like father, like daughter, like brother. Yeah? Bakit pag si Isko kinasuhan, bininta ang Divisoria, bininta ang ganun, ang sabi agad, magaling kasi si Isko, may naipatayo may napatunayan nalinis ang Maynila pag nagbaha nga sa Manila, nakikita mo nga ang lupa malinaw ang tubig, hindi dilaw ganyan. Ganyan agad mga kababayan ang reaksyon ng kanyang mga nasasakupan. Pero dito nag-base ako sa comment section, wala talaga ako nakita na sinisiraan lang yan. Kasi sikat kasi magaling sila Wala akong narinig, wala akong nabasa. Mga kababayan, kadalasan sa nabasa ko, pamilyang kriminal talaga, iba-ibang kaso sa ibang kaso umatin, sa kaso niya ayaw kasi guilty, Speaker of the Beer House. Ayos, daming iti-iti at angat ang mga comment, future president daw nila, di ba? Di ba mga kababayan, ganun yan Napansin nyo, kung magaling ito, magkakapatid na to, kung maganda ang pamamalakad, maganda ang nagawa sa kanilang lungsod, sa kanilang syudad, ang sabihin agad ng mga tao dito sa comment section, sinisiraan lang yan. Sinisiraan yan kasi magaling kasi sila. Ginawaan ng issue yan kasi maayos kasi sila magdala. Nakinainggitan lang. Wala akong nakita. Kadalasan sa comment, mana-mana. Kung ano ang puno, yan ang bunga. Like brother, like sister. Parihong may kaso. Ayun, po, nakapunta sa hearing ng kapatid, sa hearing ng kaso niya, no show, di ba? Sabi ko nga sa inyo, Ma'am Vilma Blas ng Vietnam, hello po. Di ba? Kasi dito mo makikita kung talagang magaling, di ba? Kung maayos ang pamamalakad, ang comment sana, sinisiraan lang yan, tinataniman lang yan, inisyu lang yan. Ganun dapat ang comment ng mga nagkasuporta. Pero halos lahat ng comment, manang-mana talaga sa pinagmanahan. Lahi ng Berdugo, idol ng mga DDS, nakakahiya sa buong mundo kapag pumalit ito kay Bangag. Iisipin ng ibang bansa, napaka-bubutante ng Pinoy. Diba? Actually, hindi ito loyalista, itong si Albert. Pero ang sabi niya, lahi ng Berdugo, idol ng mga DDS, nakakahiya sa buong mundo. Kapag pumalit ito kay Bangag, di ba? Kita nyo, ultimo, hindi DDS, hindi loyalista, pero alam niya. Di ba? Ultimo, undecided na tao. Hindi suporta kay BBM, hindi rin suporta sa kanila. Pero kapag ito daw ang pumalit kay Bangag, malaman talaga ng ibang bansa na napakabubutante ng mga Pinoy. Kita nyo? Ako, agree ako dito sa kanyang kino-comment. Literal na hindi siya loyalista, hindi rin siya DDS. Pero mas nakakahiya si Sara kung papalit daw kay Bangag. Ayan ang sabi ni Albert o ni Alberto. Kita nyo, mga kababayan? Alam nyo na. Ultimo yung hindi loyalista, hindi DDS. Sabihin natin kakamping ito. Pero kita nyo naman. 'Di ba? Ito. Bakit sa Davao naharap kayo? Bakit doon nagpapakita siya? Dahil ba gustong ma-flex ng posisyon? Puro pagbabanta sa buhay ang mga kaso. Ano ba itong pamilyang ito? Utak kriminal? Sabi ni Emin Ku. Ayan na, Diyos ko, Tita Macazero ng Mindanao. Mega love shoutout po sa iyo dyan, ma'am. 'Di ba? Ito pa, ano ba yan? Ama, anak, kapatid, lahat may kasong kinakaharap. Sabi ni GC Valencia. The untouchable no more, sabi ni Unin. Sabi ni Pablo Abila Jr., umattend sa hearing ng kapatid pero yung sa kaso niya, di siya umattend. Kita nyo? Nako, mga kababayan, ayan nga ang sinasabi ko sa inyo. Malalaman mo kapag ang isang politiko magandang mamuno, magandang mamalakad, magandang magserbisyo. Kasi makita mo agad sa comment, sinisiraan lang yan. Bakit? Kasi magaling kasi sila. Sinisiraan lang yan kasi marami silang napagawang proyekto. Pero wala ako nakitang isang comment Buti pa si Isko, pag kinasuhan, ang sabi agad, inggit lang yan kasi ang daming nagawa ni Isko, napalinis ang Maynila. Yung dating mabaho, napabango niya. Yan agad ang reaksyon ng tao, di ba?
O, kapag may issue si Isko, si Along, ganun din. Inggit lang yan kasi si Along matagal lang nakaupo dyan, napa-improve na ang Caloocan. Di ba? May mga ganyan eh. Ang Makati, ganyan na, di ba? Sa mga Binay yan dyan eh. Mga ganyan. Pero ito, wala akong nakitang comment na magaling kasi sila, napaganda kasi nila ang Davao, na parang Singapore eh. Oh, pero pag umulan na, baliktad eh, naging Singapore. Yeah. Wala talaga, Sir Henry. Di ba, Ma'am Ashley Kate? Wala akong nakitang magandang comment dito na sinisiraan, tinaniman ng kaso. Yeah? Oh. Andito nakalagay, mabuhay po kayo, BP Sara. Yun lang. Pero pag tinanong mo to, bakit po siya mabuhay? Ano pong nagawa niya? Yeah, dapat lang hindi kanila ang batas, dapat pantay-pantay. Magandang ehemplo, 'di ba? Mahilig magbanta sa buhay ng tao. Yan na po ang ating BP, handang-handa sa bloodbath. Wala 'yang kinakatakutan sa Davao. Sa Davao, ay ba't ayaw humarap sa Senado? Sila yung matatapang ng city. Oh, Davao, Duterte family. Yung iba dito kahit niloloko ng bangag pa rin sila. Sabi ni Nico, ay galing. Sa kaso mo harap ka, huwag sa iba, Sara. Sabi ni Rodi Sebastian. Kita nyo mga kababayan. Ayan na nga. Klarong-klaro po mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, si Kitty na lang talaga matira dito. At least, alam na natin, hindi na po tayo magtaka kung bakit si Pulong nakasuhan ng ganyan. Kasi si Basti, susunod din yan. Kung naalala ninyo, isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Abangan nyo yun. Grave threat din yun. Si Sara, tapos na eh. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kita nyo na. Huwag ka mag-alala, ma'am. Sa security ko, may nakausap na akong tao. Pag ako namatay, patayin niya si BBM, si Lisa at si Martin. No joke, no joke. Sinigurado ko talaga, ma'am. Inuulit-ulit ko talaga sa kanya na huwag siyang tumigil hanggat hindi niya mapatay sila. Alam niyo na. Memorize ko yan, Ma'am Livy 8989. Yeah?